May pagkain na si inay. Mainit ang mukha ni Aluan. Haplosin mo si inay. Hindi na malamig si inay. Nako, sabi ko ba bakit siya nakahiga pa rito? 2 araw na siyang patay. Hindi ba kayo natatakot na mabaho siya kung nasa bahay lang? Tia, ano ba ang ibig sabihin ng patay? Ay! Mukhang may nangyaring masama sa harapan ng lolo. Tito, saan ninyo dadalhin si inay? Walang pakialam ang pangkalahatang dato sa mga bagay na may kinalaman kay inay. Kailangan naming itapon siya sa sementeryo ng mga hindi kilala. Huwag ninyo kaming hadlangan sa aming mga gawain. Mabaho roon. Sobrang mahilig si inay sa kalinisan. Huwag na lang, okay ba? Ilagay ang bangkay. Ikaw ang dahilan. Ang tatay mo ang dahilan. Dadaling kita sa kanya. Sabi ng nanay ko, wala akong dahilan. Sabi ng nanay ko, wala akong dahilan sa trabaho. Walang ama ang batang ito. Walang tatay ang batang ito. Kamatay lang niya. Ang nanay niya ang anghel na napakasakit. Sobrang bata pa niya. Gusto mo bang sumama sa akin? Bilang anak ko. Bibili ka ba sa akin ng siopao? Siyempre. Sige, sasama ako sa'yo. Tatay, ito ba ang nanay ko? Tatay, ito ba ang nanay ko? Tatay, ito ba ang nanay ko? Bakit naging bato na si inay? Ito ang huling hantungan ng lahat. Pwede ko pa bang bisitahin si inay sa hinaharap? Siyempre maaari. Inay, si Aluan ay may tatay na kasama. Gusto ni Aluan na umuwi kasama si tatan. Babalik ako para bisitahin ka, ha? Bakit hindi ka kumakain? Ayaw ko ng mabigat na ulam. Hindi kailangan. Tatay, gusto ko ito. Uminom ka na ng sabaw. Ang galing mong mag-alaga. Siya pa rin ba ang aking lolo? Bukas pupuntahan ko ang tagatahi. Luan, bakit hindi ka natutulog? Tatay, pwede ba akong matulog kasama mo? Hindi pwede, si Hansu ang kasama mo. Pero dati, natutulog ako kasama si nanay. Natatakot akong hindi makaalis, okay ba? Isang beses lang ito ah. Mukhang maganda na may anak na babae sa tabi. Ah! Ah! Miss, bakit wala kang sapatos? Tita, nakita mo ba ang tatay ko? Nasa umagang pulong na ang tatay mo. Ano ang? Maagang umaga maagang palasyo. Araw-araw pumupunta ang prinsipe sa palasyo. Pagkatapos kumain ni Aluan ng almusal, makikita na niya ang prinsipe. Totoo ba? Miss, wag masyadong mabilis kumain. Mag-ingat na di ka mabulunan. Nakakakilabot ka, maliit na babae. Dahan-dahan lang tayo kumain. Walang dapat ipagmadali. Napakabilis, napakabilis. Kumain ka ba ng maayos, Aluan? Napakabait ni Aluan. Dumating na ang mananahi ng Ginoo. Sa ganitong lamig ng panahon, baka magkasakit siya sa lamig. Kumuha ka muna ng ilang set mula sa tindahan ninyo. Nabagay sa kanya. Ito ba ay para sa akin?
Ang ganda. Kung gusto mo, isuot mo na. Ah, huwag kang matakot, ito ay salamin ng kanluran. Ikaw ang nasa loob. Ako ito. Kumusta, ako ang ikaw. Pareho tayo. Yisang. Kung si Isang, meron na akong dalawang tatay, di ba? Haring prinsipe, may malaking problema. Hindi ka ba sumama sa ina? Nagpunta ka na ba sa templo para magdasal? Bakit biglang umuwi? Gandang emperatrice. Siya ay nawalay sa alipin. Tawagin ang mga tao. Daddy, pwede ba akong pumunta? Alainan. Prinsipe, hinahanap na namin sa paligid. Wala akong natagpuan. Mahal na emperatrice. Itong mga taong ito, sobrang bobo. Alam lang nila na nandyan ako. Yung matandang babae. Nawawala na ng matagal. Kung hindi pa ako makakapunta, malamang mamamatay na siya. Mga ibon, alam niyo ba kung nasaan ang lola? Haha. Itong batang tao ay nagtatanong sa akin. Kahit sabihin ko pa, na nahulog yung lola sa bundok, makikinig kaya siya? Nay, nahulog si lola sa ibaba. Paano mo nalaman, Eluan? Sabi ng mga ibon, yun ang nagsabi sa akin. Salamat sa inyo. Hindi ba? Ang batang ito ay naging matanda na. Nakakatakot na. Si Chang Jeng ay dinala ang isang grupo kasama si Wang pababa. Ah, mukhang may tao sa panig ni Wang Ye. Empress Dowager. Totoo po, siya ang Empress Dowager. Dalhin ang inang reyna sa templo. Hindi malamig ang lola. Si Aluan ang magpapainit sa'yo. Ilang paghihirap kaya ang dinaanan ni Aluan. Kaya naging ganito siya kaunawa. Napaka-cute ng bata. Parang nananaginip ako. Nananaginip ba ako tungkol sa apo kong babae? Lola, nanay, nagising na. Totoo nga, panaginip lang. Reyna, medyo gumanda na ang pakiramdam mo. Hindi pa masyadong maganda. Nawala ang maliit na apo na panaginip ko. Yung maliit na apo na gusto mo. Malambot, makinis. Totoo nga ang maliit na apo na nasa panaginip ko. Kailan mo itinago sa akin, Ninth Lord, na nagkaroon ka ng ganitong kalaking anak na babae? Si Eluan ay nakuha lang ni anak sa tabi ng daan. Sabihin mo, anak, ikaw ang nagkaanak nito. Dahil sa mahal na apo mong batang babae. Hindi kita akusahin. Reina, Yexi, talaga namang anak ko ang nakitang butil. Ang lolo niya ay si Jiang Yuanhe. Si Jiang Yuanhe ay talagang hindi mabuti. Hindi nila gusto si Aluan. Ako ang gusto niya. Mua. Gusto rin ni Aluan ang lola. Sige, mabait na si Kong Nu ni Daijaya. Lumabas ka. Gusto kong matulog katabi si Kong Nu. Sama-sama tayo. Papa, ba't parang may buhawi sa mata mo? Si Eluan, tutulungan kang pawiin ang alikabok. Eluan, huwag mong pansinin siya. Hindi alikabok ang nasa mata niya. Malinaw na ayaw siyang iwan. Gusto kanyang panatilihin sa tabi niya, Emma. Nagkamali lang ang ina sa akin. Wala akong ganong intensyon. Ikaw ang anak ng aking pamilya. Maaari bang itago ito sa akin? Nais ba ni Aluan na manatili at makasama ang kanyang lola? Gusto ni Aluan ang kanyang lola. Gusto ni Aluan na matulog kasama ang kanyang lola. Isang araw pa lang ang lumipas. Ayaw na sa akin ang batang ito. Hehehe, gabi na. Magpaalam ka na. Ina, magpahinga ka ng maaga. Inay, huwag mong iwan si Aluan. Kawawang bata. Kahit na nawala na ang iyong ina, nariyan pa rin ang iyong lola at ama. Mula ngayon, ang lola mo ang papalit sa iyong ina na magmamahal at mag-aaruga sa iyo. Hindi kita papayagang maapi kahit kaunti man lang. Gising na si Aluan. Dumating na ang emperatrice. Kumusta ang kalusugan ng ina ng hari? Ha. Pinayagan ko kayong pumunta. Nataranta ninyo ang masunuring apo ko. Nag-aalala ang ina ng hari para sa iyo. Sabi niya pupunta siya para kumustahin. Ang malambot ng mukha ng kapatid na babae. Gusto ko siyang haplusin. Ang sakit. Kayong mga bastos na bata. Lahat kayo, umatras kayo. Paborito ng lola ng emperador.
Pwedeng hawakan ng prinsipe. Hindi pwedeng hawakan ang apo. Hindi ba ako handa? Lahat, umatras ng 3 hakbang. Ina, hayaan mo akong yakapin si Aluan. Mukhang tatay ang tiyo na ito. Tingnan mo, gusto ni Aluan ako. Aluan, gusto mo bang palitan ng tatay? Maging anak mo ako. Siya ang pinakamahalagang prinsesa ng kaharian ng Kangyun. Huwag palitan ang tatay ni Aluan, ha? Malapit si Aluan sa puso ko. Ipinangalan si Aluan bilang prinsesa ng Sauluan. Hehe, mabuti, mabuti. Mabuhay ang prinsesa ng Sauluan. Ika-9. Dapat madalas mong dalhin si Aluan dito sa palasyo para makita ako. Opo, Emperatrice. Sa pamamagitan ng pabor ng Emperor. Sa isang magandang araw, ilalagay ko ang kanyang pangalan sa angkan. Siya na ang magiging tao sa aking haring tahanan. Hindi ba sinabi ni tatay kagabi na ito'y isang beses lang? Hindi ako nagtatanong, natatakot na mapabalik sa kwarto. Gusto kong pumunta hanapin si tatay. Ito si Dahuang, ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos mong kumain, dalhin mo ako sa aking tatay, okay ba? Dahong, alam mo ba kung nasaan si FF? Ah! Dahong, sakit. Huwag mo siyang sipaing si Dahong. Sino ang pumigil sa daan ng aking ginang? Bastos siya. Humingi ng tawad kay Dawang. Ito'y, alam mo ba kung sino ako? Pinapayagan mo ang aking tao na humingi ng tawad sa isang aso. Naniniwala ka ba? Ngayon din, papatayin ko siya. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na kagatin ako. Saktan mo siya. Saktan mo ako ng todo. Huwag kang matakot, Dawang. Protektahan kita. Maraming tatay. Tiyo-tiyuhin. Masamang babae. Paano magiging kamag-anak ng tatay? Sino ang tiyuhin mo? Huwag kang basta-basta magpanggap na kamag-anak. Pinayagan ba kayo ng hari na umalis? Kakaunti lang ay muntik ng patayin ang anak ng hari. Hindi. Ako iyon. Tatay, siya ang sumipa kay Dhung. Esad, siya ang sumipa kay Dhung. Mahal na hari, patawarin po ninyo kami. Anong paa ang ginamit mo para sipa kay Datuho ang kanina? Huwag magsalita ng walang kwenta. Kung ganon, pareho na lang silang sipa. Pakiusap, tulungan niyo po ako, Ginoo. Pakiusap, tulungan niyo po ako, Ginang. Para lang po sa inyo, ginamit ko ang sipa sa kanya. Huwag kang basta-bastang mangagat. Hindi ko naman sinabi na saktan mo siya. Si Kansen hindi pa rin nakapagpaumanhin kay Dahuang. Nakarinig ka ba? Pasensya na, kami ang nagkamali sa hindi pagkakilala kay Taishan. Ikaw naman. Ako ay anak na babae ng Huanggungan. Ikaw pa ang hihingi ng paumanhin sa isang aso. Changjeng. Dahuang. Pasensya na. Eluan. Tandaan mo, ikaw ay anak ko. Kung sino man ang mang-aapi sa'yo, ipagpapaliwanag mo rin. Ako ang bahala sa'yo. Nasa likod mo ako bilang hari mo. Hindi mo kailangang matakot sa kahit sino. Nang, saan ka napunta? Nataranta na ako. Dinala ako ni Ihong para hanapin si tatay. Pero sabi ni Menzi, hindi ka raw lumabas. Paano ka nakalusot palabas? Hehe. Dinala ako ni Dawang palabas mula doon. Palabas. Hindi nakapansin ang tagabantay. Kailan nagkaroon ng butas ng aso sa mansyon? Ayos lang. Hindi ko sinabi ang lokasyon ng ibang butas ng aso. Kay Auntie Ihan Su. Kung hindi makakalusot si Dahu ang para maglaro. Kuya Prinsipe, bakit ka nandito? Ate Aruan. Naalala mo pa ba ako? Lumabas tayo at maglaro. Ha. Ito ang butas ng aso. Alam ko naman. May tiyuhin na nagbabantay sa pintuan. Hindi ako makalabas. Sige na nga. Kuya Prinsipe, bakit hindi ka lumabas? Kung pupunta ka, punta ka na.
Mas matalino pa rin ang kapatid na babae. Kapag bumalik ako, kailangan kong maghukay ng butas sa palasyo. Tara, dadalhin kita para kumain ng masarap. May mga karne bang bao? Wala. Maaari tayong bumili ng bao muna. Tapos pupunta tayo sa Zengsu Pavilion. Sage, hihe. Hindi na dumating ang batang babae ng 2 araw. Narito ang 2 bao para sa iyo. Salamat, Tio. Tio, sapat na ba ito? Paano naman ang mga ito? Sapat na ba? Kung hindi, babalik ako para humingi kay Itay. Mukhang nakatagpo ang batang babae ng mabuting tao. Sapat na iyan. Dali, itago mo na ang pera. Huwag kang papansin ng iba. Sapat na talaga yan. Aking bunso. Maliit na bagay ka lang na nanakit sa kapatid ko. Hindi ako maliit na bagay. Ako si Aluan. Sinasabi kong ikaw ay ikaw nga. Bakit hindi ka pa dumiretso dito? Humingi ka ng tawad sa kapatid kong babae. Siya ang unang nang bully kay Dahuang. Wala akong kasalanan, hindi ako hihingi ng tawad. Mamatay ako. Dahil sa lakas ng loob mong mangbuli sa kapatid kong babae. Ikaw pa ang prinsipe. Wala bang masama sa kapatid na babae? Masakit ba ang kapatid na babae? Ate, bibigyan kita ng halik. Hindi masakit. Huwag kang umiyak, kuya. Bakit hindi? Nahulog ka nga. Paano hindi masakit? Hindi ko rin alam na siya ang kapatid mo. Kuya, hindi kasalanan ng kuya ko. Bakit natutulog si Ate Juan sa sahig? Lin Jiao, huwag mong gawing biktima ang kapatid ko. Kapatid, saktan mo siya. Ayaw ko. Mas lalala ang saktan sa akin. Huwag kang matakot, ako ang humahawak sa kanya. Hindi siya makapagbalik. Kuya, ako rin ang kapatid mong babae. Huwag mo akong tawaging kuya. Sabi ng ating lola, wala kayong anumang ugnayang dugo sa aming hari. Wala kayong kahit kaunting kaugnayan sa dugo. Kapatid, huwag kang matakot. May kuya dito. Protektado ka ng kuya. Alainan. Sobrang kawawa ng batang ito. Baka pwede nating ipagbigay alam sa mga otoridad. Tama. A-report mo ako sa mga otoridad. Naglalaro lang ang mga bata. Hindi naman ganun kalala. Bakit pa kailangang pumunta sa opisina ng gobyerno? Tama na, wag na. Wag na. Alam ko nang mali ako. Hindi na ako manghihimasok sa'yo uli. At si Dawang, hindi na. Hindi kita pagbibigyan kasama si Dahuang. Kailangan ko lahat. Kuya, pwede ba akong kumain ng bon? Kumain ka lang ng kalahati. Alainan. Ang cute ng kapatid na kumakain. Iksa, gusto rin ni kuya kumain. Kuya, bibigyan kita ng palaman ng bon. Ang sarap nito. Ang masarap ng palaman ng baozi. Bakit hindi ka kumakain, ate? Dahil gusto ito ni kuya. Kaya ibinibigay ko kay kuya. Paano magkakaroon ng ganitong mabait na ate? Huwag kang umiyak, kuya. Nako, lalo lang itong nagiging marumi habang pinupunas ko. Gusto kong makita ang kapatid na babae habang kumakain. Kuya, hindi ko na kayang kumain. Kung ganon, huwag na lang kumain. Sayang naman ang ganitong masarap na pagkain, baka maipahamak pa tayo. Kuya, pwede bang dalhin mo ang pagkain para kay Dahuang? Pwede. Alam mo ba ang daan? Lolo, ito para sa iyo. Salamat, dati ay ibang tao ang tumutulong sa akin. Ngayon, makakatulong na rin ako sa iba. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ng mga kalapati? Bakit hindi ba naiintindihan ng kuya? Ang galing naman ni Zume kahit napakabata pa. Talagang wala akong silbi bilang kuya. Tinulak ako ng kuya. CJ. Hinila ako ng kuya palabas. Sige, ilalabas kita ngayon na Hindi ko kaya, masyado akong mahina. Zumi, hintayin mo ako sandali. Pupunta ako, darating ako para tulungan ka. Tiyo ng Emperador. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Aluan? Nandyan lang ang kapatid na babae. Nakasabit siya sa butas ng aso. Kuya, nandyan ka pa ba? Kuya, saan ka na ba pumunta?
bumangga sa pader. Mag-ingat, huwag mong masaktan si Iluan. Huwag kang mag-alala, wala nang masama. Hindi na ako kakain ng ganito kadami. Nakakaapekto sa pagtusok sa butas ng aso ang sobrang pagkain. Tingnan mo kung magdadala ka pa rin ba ng lakas ng loob na tumusok sa butas ng aso sa susunod. Kaya ko, pero hindi ko pwedeng sabihin. Suriin mong mabuti bawat sulok ng bahay. Huwag mong palampasin ang kahit isang butas ng aso. Opo. Uy, butas ng aso ni Dahuang. Hindi na mapipigilan. Masarap ba? Sabi ni Tatay Sanshen, masarap ito. Ibinigay mo na lahat kay Dahuang. Hindi ka pwedeng maging ganun kakuripot at makipag-away sa pagkain kay Dahuang. Sobra kang kumain ngayon. Dadaling kita sa hardin para magpakabuso. Ming Ming, huli na ang lakad ko. Huling-huli na si Dad, yakapin mo. Ay, talagang utang ko sa'yo. Sa totoo lang, gusto lang naman ni Eluan na magpakabuso. Pero resulta. Isa lang naman siyang isang ligaw na batang nakuha. At may lakas pa ng loob na magmatapang kay Wang Piang. At manakit ng iba. Ako na ang gagawa ng sulat pangmutya. Ipapasa ko kay Wang Piang. Tingnan natin kung magpapakita siya ng galit. Dahil sa pagtuligsa niya sa akin, ang Marquis ng Yongning. Ulit na namang lalabas si Sansan ba? Ulit na namang lalabas si Tatay ba? Tuloy mo na lang ang pagtulog. Pwede ba akong sumama kay Tatay? Hindi ako napapagod. Ah, ah. Ang batang ito talaga. Ang nang-aapi sa aking mga anak na lalaki at babae. Huwag kang mag-alala. Kapag wala sila, nakatakot mo ang prinsesa ng aking hari, Yang Ninghao. Nye. Hindi natatakot si Aluan. Kahit na mukhang nakakatakot si Yang Ninghao. Pero pangit din siya. Huwag tayong tumingin sa mga pangit. Nakakasakit sa mata. Prinsipe Pingyang, huwag kang masyadong sobra. Anong nangyari? Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng ikasyam na prinsipe. Kaya hindi natuwa si Marquis Yongning. Ay naku! Bakit si Eluan nandito? Hindi pa sumisikat ang araw, si ikasyam na prinsipe. Bakit hindi mo pinayagan si Eluan na matulog sa palasyo? Huwag mong sisihin si Papa. Gusto lang ni Eluan na pumunta. Ninong, ang pagyakap kay Eluan ay nakakapagod. Ibigay mo na lang si Eluan sa akin. Salamat sa pag-aalala, kapatid. Hindi ako pagod. Lola, yakapin mo ako. Si Aluan pa rin ang pinakamaunawain. Kung hindi niya ipagtatanggol si Xuanyi at ang iba pa, hindi ba't palaging sila ang maaapi sa hinaharap? Mailiham mula sa hari. Ang anak na babae ng prinsipe ng Pingyang ay binugbog ang aking mga anak na lalaki't babae hanggang hindi na sila makalakad sa kama. Dahil sa respeto sa 3 henerasyon ng aking mga ninuno. Dahil sa tapat na serbisyo sa kangu. Pakiusap, gumawa ka ng desisyon para sa akin. Haring Yongning, sinasabi mo ba na sinaktan ni Eluan ang iyong mga anak? Tama. Naalala ko ang iyong anak na babae na 6 na taong gulang ngayon. At ang iyong anak na lalaki ay 7 taong gulang. At si Aluan ay 3 taong gulang pa lamang. Tinanong ni King kung paano ang isang batang 3 taong gulang ay makakalaban ng 2 batang mas matanda sa kanya. Sabi ko sa emperador, tinanong ko ang aking anak. Sinabi ng aking anak na mayroon siyang katulong. O, kaya ang kanyang katulong ay tiyak. Hindi sinabi ng aking anak. Nakatanggap ng suntok pero nagtatakip pa sa iba. Makatarungan ba ito? O baka lahat ng ito ay imbento lang ni Haring Yongning? May nangyaring pananakit ba? Mas mabuting tanungin siya ng emperador. Eluan, sinaktan mo ba ang kanyang anak? Tito, hindi ko pinukpok ang anak niya. Mabait na bata. Sinabi niyang tumakas. Nagsinungaling siya. Panginoong Yongning, lalo kang nagiging walang disiplina. Hindi pwedeng mag-ingay ka ng ganito sa loob ng palasyo. Kahapon, ang aking mga anak na lalaki at babae ay binugbog sa kalye. Maraming nakakita. Ipapadala ng hari ang tao para imbestigahan. Malalaman kung ang balitang ito ay pawang gawa-gawa ko lang.
Sa kalye nag-away. Hindi mahirap imbestigahan ito. Ipapadala pa rin ng hari ang tao para linawin. Bigyan ng hustisya si Marquez ng Wuning. Kung totoo man ang balita, ang batang ito ay sobrang nakakatakot. Kahit bata pa siya, natutunan na niyang mang-api ng iba. Kapag lumaki pa siya, ano kaya ang mangyayari? Ang batang may ganitong masamang ugali. Paano siya karapat-dapat maging anak ng prinsesa ng Pinyang? Hindi ako ang nang-api sa kanila, sila ang nang-api sa akin. Kahit maliit sina Jiao at Suani, palagi silang maunawain. Sabi mo na sila ang nangbuli sa'yo una. Anong ebidensya mo? Huwag mong hayaang maparusahan ng mga Huanbo ang prinsipe. Hindi nagsasalita si kuya tungkol sa buhay. Nanghihinayang ka na siguro. Ang sinasabi ni Iluan na ebidensya ay ang buhay. Baka masyado kang mapang-api, prinsipe ng Pinyang. Tama na, huwag nang mag-away. Dahil sa isang maliit na bagay, nag-aawayan kayo sa malaking bulwagan. Anong klaseng asal yan? Anong klaseng asal yan? Punong ministro ng dali. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kadalisayan ng prinsesa sa Uluan. Kailangan mong suriin ito ng mabuti. Walang kailangan suriin. Ako ang nanakit sa kanya. Magpapahirap ba si Tio Juan kay kuya? Prinsipe, bakit hindi ka nag-aaral sa paaralan? At nandito ka na. Ama, sina Lin Suani at Lin Jiao ang sinuntok ng inyong anak. Walang kinalaman ang kapatid na babae. Hindi po. Sila po ang unang umatake. Ganito po ang nangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Ang emperador ay laging may pangunawa. Ang anak na lalaki ay may pangunawa sa bigas. Paano kaya? Ang ibig sabihin ng Marquis ay sinasabi ko ang kasinungalingan. Normal lang na hindi ka maniwala sa akin. Mas maganda siguro kung ipatawag mo si Lin Suani at si Lin Jiao sa palasyo. Harapin ang opisyal na ito na makaharap ka sa akin. Kung sila'y mangahas na magsalita ng kalokohan sa harap ng emperador, mabuti na lang at maari itong ipasa sa ating ama. Parusahan sila sa kanilang paglapastangan sa emperador. Mga bata lang na naglalaro. Hindi na kailangang dalhin pa ito sa malaking bulwagan. Sa tingin ko, mas mabuting itigil na ang usaping ito. Hindi ba sinabi ni Ginoo Hao na dadalhin ang bagay na ito sa malaking bulwagan? Bakit? Ngayon na may pag-asa na, natatakot ka na ba? Mukhang alam din ni Ginoo Yongning kung anong uri ng pagkatao ang anak niya. Ang galing ng kuya prinsipe. Gusto ko ring maging ganito kagaling. Marquis ng Yongning. Kaya ba't hindi ka dapat humingi ng paumanhin sa akin, prinsesa sa Uluang? Noong siniraan ni Marquis ng Yongning ang anak ko, sabi niya, hindi ba't malakas ang boses niya? Ngayon, bakit parang bingi at tahimik ka na? Hindi mo pinipili ang tama at mali. Dinudumihan siya ng maruming paratang. Hindi ba niya dapat humingi ng tawad sa kanya? Pasensya na. Nagsasalita ba si General Yongning? Bakit parang nakikita ko lang na kumikilos ang bibig mo? Hindi ko naririnig ang boses mo. Pasensya na, nagkamali ako ng akala. Princess Zhaoluan. Pasensya na sayo. Prinsipe, dalhin mo si Iluan sa Shukang Palace para maglibot. Kanina, pinahirapan ka nila. Bakit hindi mo sinabi na ako ang nakasuntok sayo? Baka sila mangbuli sa kuya kung malaman nila. Lesiu. Sila ang nagsabi. Sa susunod, huwag mong dalhin mag-isa ang ganitong klase ng problema. Kung hindi dahil sa kalapati na nagmadali sa akin dito ngayon. Mabubuli ka sana ni Haring Yongning. Naalala kita. Ikaw ang kalapati ng lolo. Salamat sa pagdala mo sa prinsipe para tulungan ako. Lola ng emperador, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Kagalang-galang na prinsipe. Natanggap ng Empress Dowager ang balita tungkol sa nangyari kay Prince Anjun. At papunta na siya sa kwarto ng prinsipe. Ano ang nangyari kay 10th Prince? Lola, pwede ba akong sumama sa inyo? Tara na. Anong tinitingnan mo? Bilis, tulungan mo ang prinsipe magbihis. Emperatris ang ina. Ang prinsipe niya siya. Hindi pinapayagan ng mga alipin na hawakan-hawakan siya. Ika-10. Kung hindi ka magpapalit ng damit, magkakasakit ka ng sipon. Ano ba ang sipon? Ang hinanakit ko lang ay bakit hindi ako nalunod ng tubig sa lawa. Bakit kailangan pang mamatay? Kapag namatay, nagiging bato na siya. Naku, sira na ang kanyang paa. Matagal na siyang nawalan ng kagustuhang mabuhay. Hindi madali ang makaligtas hanggang ngayon. Mabait na pusa, sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa paa ni Haring Tio? Narinig ko mula sa matatanda sa palasyo na ang kanyang paa ay nasugatan noong digmaan.
Sabi ng doktor na kaya itong gamutin. Araw-araw ay sinisiksik ang kanyang binti. Pero nagpatuloy ito ng 2 taon. Ang kanyang binti ay hindi lang gumaling, kundi lalo pang lumala. Bakit ko sinasabi ito sa iyo? Hindi mo naman naiintindihan. Sobrang sakit ng pagsisiksik. Ang lalaking prinsipe ay anghel talaga. Nasira na ang mga binti niya. Kaya niyang magpako ng karayom, ha? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Magandang pusa. Pwede mo bang sabihin sa akin? Paano mapipigilan na mamatay si lalaking prinsipe? Hindi maganda kung mamatay siya. Kapag namatay, nagiging bato. Huwag kang mag-alala, siya ay nakakatakot. Hindi siya mamamatay. Hindi natatakot ang prinsipe. Anong nangyari? Hindi na ako makikipaglaro sa pusa. Mio, siya ay mabait naman. Hindi mo na ba papayagang magsalita ang pusa? Sabi ko na, nahulaan mo kung bakit hindi pa ito namatay hanggang ngayon. Dahil gusto nitong mamatay. Pero hindi nito kayang gawin ito sa sarili nito. Ano pa ang tawag dito kundi takot? Hindi kita pinapayagang magsalita. Ang ingay mo. Lumabas ka. Lahat kayo, umalis kayo dito. Umalis? Kung hindi, mamamatay ako sa harap ninyo. CJ. Sige, mahal na ina. Umalis ka, huwag kang gumawa ng kalokohan. Inay, kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Sabi ng tagapaggamot, hindi ka pwedeng umiyak. Wala akong sakit. Nasaan ang manggagamot, bakit hindi pa siya dumating? Mahal na Reyna, sa ganitong sitwasyon ng prinsipe ng An. Kahit dumating ang manggagamot, wala ring silbi. Hindi, kailangan kong pumasok. Kung hindi niya papalitan ang basang damit, magkakaroon siya ng sipon. Inay, hindi ka pwedeng pumasok. Alam mo ang ugali ng prinsipe ng Anju. Kung sinabi niya, magagawa niya. Luan, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, sinabi niya sa akin. Sinabi pa niyang, tito mo. Dahil sa akin siya nagalit. Sobrang seloso, akala ko sasabihin ko sa iyo. Isang red brace na paa ng baboy lang ang kailangan para mapasaya siya. Ngayon, hindi ko nasasabihin sa iyo. Ang pusa ng prinsipe ay napakabodong. Red brace na paa ng baboy. Matagal na ang pangyayaring ito. Hindi ba't ang puting pusa ang nagsabi sa kanya? May tao para palitan ang damit ng prinsipe ng Anjun. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Huwag mong pansinin siya. Naka-offend ka, Ginoo. Anong ginagawa mo? Ano ang balak ninyo? Buti na lang at nakinig ako kay Aluan. Kung hindi, hindi ko alam kung hanggang kailan kami magkakaroon ng deadlock. Inang Reyna. Doktor, sandali lang po. Nagpapalit ng damit si ika-10. Inang Reyna, Emperatrice. Walang malubhang sakit ang prinsipe. Ngunit may bukol siya sa puso, na maaaring panganib sa buhay. Nagawa mo na ang iyong layunin. Maaari na tayong umalis. Lao Shai, huwag mo akong tawagin. Ayaw kong makakita ng sinuman. Umalis na kayong lahat. Lola, maaari ba akong manatili? Para makipaglaro kay Emperor Uncle. Hang Er. Kailangan mong protektahan si Iluan. Mag-alala ang lola mo. Ako ang magpoprotekta sa kapatid ko. Hindi ko kakain, kukunin ko na lang. Ito ang Dongpu Port. Umalis na si Empress Dowager. Bakit hindi pa kayo umaalis? Mananatili kami dito para makipaglaro sa Uncle Emperador. At saka ako. Natatakot ka sa akin. Dahil alam mong natatakot ka, dapat ay lumayo ka sa akin. Ang tiyo ng emperador ay mabait. Hindi natatakot si Aluan. Ikaw ay anak ng pamilya ng mga prinsipe. Bakit mo ako tinatawag na tiyo ng emperador? Ako ay tagapamilya ni Sansan. Si Ate Aluan ay anak ni Sham na prinsipe. Kailan nagkaroon ng anak si Kuya Sham? Hindi siya kamukha ni Kuya Sham kahit kaunti. Sabi ni Dahon, kamukha ko raw si tatay. Kamukha ba? Sabi mo, hindi maganda ang paningin ni Dahon. Dapat magpatingin ka sa doktor. Gusto kong kumain. Esan, ng prinsip. Hindi kakain si Aruan. Alin ang gusto mo? Ang sarap. Bigyan mo ako ng isang subo, prinsipe. Kumain ka na sa iyong silid.
Ibinigay ng tiyuhin ng emperador sa kapatid na prinsipe. Makatikim ka ba ng isang piraso? Sige na, isang piraso lang. Ah! Ganoon ka nakatanda. Kumain ka na lang. Bakit hindi kumakain ang tiyuhin ng emperador? Ako. Siya ay ayaw magpakita ng kahinaan kahit na nagdurusa. Kung pakain mo siya, kakain siya. Kulang sang ama, kumain ka na. Ang sarap talaga. Kaya, pilit na tikman mo na lang. Kakain ko pa nga lang 2 kagat. Bakit nawala na agad? Sa wakas, nakakain na ng maayos ang prinsipe. Talagang swerte ang maliit na prinsesa. Akala ko pa naman na mahihirapan si tiyuhin kay Iluan. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Pero hindi ko inakalang si tiyuhin. Ay sobrang liking si Iluan. Sino ba ang nagkagusto sa kanya? Ang batang ito, nakakainis ka talaga. Bilisan mo siyang dalhin. Tiyo, may dala si Iluan na masarap na pagkain para sa'yo. Huwag mong hindi gusto si Iluan. Gusto ng iyong tiyuhin na mag-give up. Huwag mo siyang pansinin. Hindi naman. Tiyo, gusto na ng lechon. Masarap ang siko. Mahilig kumain si Kuno. Ama, bukas. Pwede pa rin akong pumunta kay Kuno. Siyempre, pwede kang pumunta kahit saan si Aluan gusto. Lesiu. Shen Yanshao, huwag ka namang sobra. Sariling anak na babae, ikaw na ang bahala. Huwag mo akong istorbohin. Kung hindi mo siya pinahahalagahan, ikaw na mismo ang magpalaya sa kanya. Ikaw. Hindi ka pa ba aalis? Mahal na tiyuhin, babalik ako bukas. Umalis ka na. Nasugatan ang binti ng aking ama at ng aking tiyuhin. Mukhang kawawa siya. Maaari ba tayong tumulong sa kanya? Sabi ng manggagamot, masyado nang malubha ang sugat. Ginawa na ang lahat. Ngunit hindi pa rin siya makabangon. Parang gusto ni Aluan ang tiyuhin. Pagkatapos ay madalas kitang dadalhin dito ni Sansan. Ah! Panginoon! Dumating na ang prinsesa ng Zhaoluan. Huwag siyang makita. Paalisin mo siya. Hindi ko marinig. Ako ay responsable lang sa pagdadala ng pagkain. Ang mga mata ni Huangshu ay parang itim na itim. Sabi ni Kansen. Kapag hindi natutulog, nagiging itim ang mga mata. Hindi ba natutulog si Huangshu? Ah, Ming. Sandali lang siyang natulog. Nagising siya dahil sa masamang panaginip. Ginising din niya ako. Ano ang ginagawa mo? Nakatanggap ako ng masamang panaginip dati. Ganyan akong niyayakap ng nanay ko. Luan, yakap kay Tiyo. Hindi na matatakot si Tiyo. Ngumiti si Tiyo. Hindi ako ngumiti. Siyempre, ngumiti ka. Siguro kulang ang oras na niyakap ni Aluan. Kaya hindi masaya ang Huangshu. Ha. Ang batang ito ay parang nangangati sa loob. Bakit hindi sabay na paralisis ang mga paa? Tayo na. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo, Huangshu? Esan. Ayos na ayos, prinsipe. Lumabas tayo maglaro. Hindi ako aalis. Ang bigat ni Haoyuan. Ang bigat talaga. Halon. Anong ginagawa mo? Sumikat na ang araw. Dadalhin ko si Haring Tiyo para magpahangin sa araw. Magpahangin sa araw. Hindi ako lalabas, bitawan mo na. Sabi ni Tiyo na huwag. Kahit na gusto niyang lumabas. Gusto niyang maglaro sa labas. Subukan mong itulak. CJ. Salamat, ate. Ate, aalis na kami. Mukhang natagpuan na ni Prince ang kanyang kalaban sa ugali. Yixat, Tiyo, saan tayo pupunta? Lumakad tayo paatras. Kahit hindi ako marunong sa daan. Hindi mo ako malilinlang, Tiyo. Babalik na tayo pagkatapos. Mimi, saan ka pupunta? Wow! Ang ganda-ganda niya. Medyo maganda talaga. Haha. Totoo nga, yung tumor na yun. Tingnan nyo agad. Yung tumor ay umalis talaga. Nandito na ang patay na tumor. Bakit ka nagmamadali umalis?
Takot ka ba? Na makita ka at pagtawanan. Sino ka ba? Bakit mo sinasabi yan, prinsipe? Hindi mo dapat murahin ang prinsipe. Humingi ka ng tawad kay Haring Tiyo. Ano ka ba? Aakalain mong papayag akong humingi ng tawad. Umuwi ka, Yuan. Umuwi ka, Luan. Hindi ako uwi. Kagalang-galang na prinsipe. Siya ang maliit na cute na ito ang nang-api sa prinsesa ng lalawigan. Kaya pala ikaw ang nangbuli. Sa pinsan ko ah. Ah. Salamat, ang galing mo. Hawakan mo siya. Tingnan ko kung may lakas ka. Mahal na prinsipe, nasugatan ka. Hayaan mong dalhin kita sa ospital. Hindi ka pa humihingi ng tawad kay prinsipe. Hindi ka pa pwedeng umalis. Wala akong kasalanan. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Siya nga ang bukol. Tapos ayaw pa niyang masabi. Ikaw ang malaking bukol, Huandan. Walang kwenta kang bagay. Bumalik si Aluan. Ay! Tito, ano ang nangyari sa iyo? Wala akong problema, Tito. Ganito pa lang ang bata. Alam na niyang magmalasakit sa iba. Pagod na ako, uuwi na ako. Ah! Tiyo, pwede ba akong makasama kay Mimi? Para maglibot ng sandali. Sige na. Sira na ang mga binti ko. Hindi na ako makakapunta kahit saan. Pero yung munting bata, nasa tamang edad para maglibot. Napakahirap niya. Salamat, Tiyo. Mimi, lumabas tayo maglaro. Alam ko kung anong gagawin mo. Ay, nahuli ka na, tumakbo na. Isa lang naman itong pusa. Bakit ka kinakabahan? Ginoo, mamaya magpapahinga muna ang alipin, titingnan ko muna. Ay. Bumalik na ang emperatrice at ang ikatlong prinsipe. Bakit ka nakauwi ng ganito kabilis ngayon? Inay, may nanakit sa akin. Ikaw ay isang prinsipe. Sino ba ang aakalain na may mananakit sa'yo? Yun yung batang ligaw na kinuha ni Prinsipe Siam. Pinapagawa niya sa pusa ni Elizy, na kumamot sa mukha ko. Katatapos ko lang siyang makita sa labas. Hindi man lang siya humingi ng tawad nang makita niya ako. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa kuneho. Huwag kang mag-alala, Huang. Tiyak na tutulungan ka ng inang Reyna na maipagtanggol ang iyong dangal. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makatakbo. Mimi, bakit ba tayo tumatakbo? Mio, nadiskubre mo ang kanilang sikreto. Kung hindi ka tatakbo, mamamatay ka. Anong nangyari? Mio, isang napakadelikadong bagay ito. Oh, nakalimutan kong dalhin ang ika-4 na prinsipe. Pabalik para humingi ng tawad kay Haring Tiyo. Nako, anong oras na ito, iniisip mo pa rin yan. Kung gusto mo pang mabuhay, iwasan mo na ang lugar na iyon. Bakit? Huwag kang magtanong kung bakit. Gawin mo lang. Sige na. Yung ika-4 na prinsipe, sinigawan niya ang tiyo ng hari. Hindi siya humingi ng tawad. Magagalit ang tiyo ng emperador. Pero mas mabuti na huwag na tayong pumunta ngayon. May bisita ba sa bahay ni Itay? Ang late na. Walang bisita na matutulog, di ba? Pero sabi ni Dahuang may tao sa bahay. Luan. Manatili ka sa kwarto, huwag lumabas. Opo. May away sa labas. Bakit hindi kita nakita, tatay? Delikado sa labas, huwag lumabas. Iwanan mo siyang buhay. Pumunta ka ulit sa kusina. Sabihin mo sa kanila na magdala ng ilang merienda dito. Your Highness, this jade pendant is your most valuable possession. You must keep it. Think more about yourself. I am already useless. What is the point of keeping these useless things? That little guy woke up so early. He will definitely be hungry when he comes down. Hindi ko alam kung swak ba ang mga pagkain ito sa panlasa niya. Kung ayaw niya kumain, baka hindi na siya bumalik para makipaglaro sa akin. Sa oras na ito, tapos na ang opisyal na pagtitipon. Hindi na ba siya darating ngayon? Haring Sugo, hindi maganda ang nangyari. May nangyari sa pamilyang prinsipe ng Pingyang. Si Aluan. Kumusta si Aluan? Ako po, walang magawa. Ipadala niyo agad ako sa palasyang Panginoon ng Pingyang. Hindi pa nagigising ang prinsesa at ang prinsipe. Walang nasaktan sa mga mamamatay tao kagabi, di ba? Uncle.
Dumating ka ba dito para maglaro sa akin? Hindi. Nandito ako para hanapin ang iyong ama. Niloloko ka niya. Narinig ko na may mga asasin sa palasyo. Nag-aalala ako para sa iyo. Sadyang pumunta ako para sa iyo. Narinig ko na hindi pumunta ang kapatid na emperador sa umagang pulong. Siyempre, siya ay nasugatan. Walang sugat ang prinsipe. Pumunta ang prinsipe sa kulungan ng kagawaran ng hustisya. Para personal na imbestigahan ang mamamatay tao kagabi. Tia, maaari mo ba akong samahan para hanapin si tatay? Miss, hindi maganda ang lugar na iyon. Ang kulungan ng kagawaran ng hustisya ay malamig at mahalumigmig. At puno ng amoy ng dugo. Hindi maganda doon. Mas gusto ko pa ring hanapin si tatay at bumalik. Dadal kita. Prinsip, ang aming binibini ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Yitsen, manatili ka na rin. Si Eluan ang magtutulak sa akin papasok. Hindi ka pa nagsasalita. Enye. Kung hindi lang ito ang natira na ebidensya. Nakarinig ba ako ng mali? Paano magkakaroon ng boses ni Aluan? Paano mo siya nadala dito? Paano mo siya nadala dito? At pinapahila mo pa siya ng kariton. Hindi ako kasalanan nito. Siyempre gusto niyang pumunta. Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya. Ako ang nagpilit kay prinsipe na dalhin ako dito. Tatay, huwag mong sisihin si prinsipe. Dito sa dugo. Dalhin mo si Aluan at hintayin ako sa labas. Aluan, abala ka na. Lumabas tayo at hintayin siya. CJ. Isara mo siya sa loob. Bukas na ang muling pagsubok. Siya ay isang patay na kawal na inaalagaan ni General Consort. Kahit magpatuloy pa kayo hanggang sa susunod na taon, wala kayong makukuhang ebidensya. Suriin ninyo, siya ay isang patay na kawal ni General Consort. Patay na kawal. Eluan, paano mo nalaman? Sila ang nagsabi, huli ka na ba, tatay? Naiintindihan niya ang sinasabi ko. Nagsisinungaling ka sa daga. Paano niya maiintindihan iyon? Naiintindihan ko nga eh. Hindi ako. Huwag kang makinig sa sinasabi ng batang iyon. So ikaw ay tao ng mabait na reyna. Wala akong kinalaman sa kanya. Bakit siya nagtatangkang patayin ang aking hari? Enye. Daga, maaari mo ba akong tulungan? Tulungan mo ako. Ikaw ang aking ninuno. Ano man ang ipagawa mo, gagawin ko. Ang daga ay daga. Bakit ka ipinadala ng mahal na asawa? Para patayin ang prinsipe. Sabihin mo, sinasabi ko. Ang gustong patayin ng mahal na asawa ay hindi si Prinsipe Pingyang, kundi si Prinsesa Zhao sa Uluan. Ako. Mali, sinasabi niya ang tungkol sa kalokohan. Hindi kilala ng mahal na asawa si Aluan. Paano niya magagawa iyon sa kanya? Hindi ko sinabing walang saysay. Hindi ko sinabing patak. Pakiusap, patayin mo na ang daga na iyon. Sabi ni Kandimimi kanina. Nakatagpo ko kahapon si Xianfei nang hindi sinasadya. Nangungulekta ng tao, Ubo-ubo. Ano ang ibig sabihin ng pagnanakaw ng tao? Alam ko lang ang pagnanakaw ng bagay. Paano mo mananakaw ang isang tao? Alo, sabihin mo ng detalyado. Ano ang ginawa mo kahapon? Ano ang nakita mo? Kahapon, sinaway ng ika-4 na prinsipe ang kanyang tiyo. Sikreto akong tumakbo para ayusin ang mga bagay sa kanya. Narinig ko na may 2 tao sa loob ng pinto. Na nag-uusap kaya itinulak ko ang pinto at sumilip. Nakita ko lang ang 2 anino na magkasama. Hinayaan akong tumakbo ni Mimi, kaya tumakbo ako. Ipapaalam mo ba kay 2 prinsipe? Hindi siya maniniwala. Sabi ni Mimi na kaya niya sasama siya. Sabi ni Mimi na pupunta siya. Naka-assign si Consort Sian. Kapag kasama ang batang si Juan, mananakot siya sa akin, hindi ko masabi. Si Eluan at si Sansan ay uwi na. Si Eluan at si tatay ay uwi na. Alainan. Hayaan mong tulungan ka ni Aluan sa pagdadrive ng sasakyan. Nahihiya ka ba? Hindi ko siya pinilit. Siyang nagboluntaryo. Naawa ako kay Aluan. Mas mabuti pang ikaw ang tumulong sa akin. Aluan, umuwi na tayo. Ayos lang. Kahit ang dakilang Diyos ng digmaan ng Kanggu ay may kahinaan din. Nasaan ang iyong karwahe? Ngayon ay nakatira ako sa palasyo. Kahit ang tahanan ko ay hindi na akin. Saan pa ako magkakaroon ng karwahe? Bihira lumabas ang prinsipe sa palasyo. Kahit ang pagkain ay, tumahimik ka. Pumunta sa palasyo. Pumunta sa palasyo.
Hindi mo na kailangang gawin yan, kuya. Anyway, hindi ako pupunta sa palasyo para sa'yo. Iyan lang ang ibinibigay nila sa'yo. Mali ang pagkaintindi ng prinsipe. Ang amo namin ay hindi kahit ganito ang nakakain sa araw-araw. Dahil lang sa pagpapalit ng pendant kaya nagkaroon. Kung hindi kakain ng karne, mababali ang katawan niya. Totoo lahat ang sinasabi niya. Hindi talaga mapagtatago. Walang laman na karne ang mga pagkaing ito. Kaya pala nag-aayuno ang prinsipe. Nakakaawa naman ang prinsipe. Patawag ang mga tao mula sa kusina ng hari. Hindi ko alam na tinawag kami ng prinsipe. Ano po ang utos? Ang pagkain ng prinsipe ng An ay nasa aming pangangalaga. Si Chef Sonyo ang namamahala. Prinsipe, pakiusap, tulungan niyo po ako. Hindi na ako muling gagawin iyon. Pakiusap, iligtas mo ako. Ako lang ay isang. Walang silbing prinsipe na kahit ikaw ay minamaliit. Bakit mo ako nilalapitan? Ang mga tao ay nananakit sa unang prinsipe. Dalhin niyo siya sa ibaba. Pakiusap, patawarin niyo ako, prinsipe. Prinsipe, patawarin niyo po ako. Kusinero ni Lee. Ang pagkain ni Haring Prinsipe ng An ay ikaw ang bahala. Kung magkakaroon pa ng ganito, ito ang magiging katapusan mo. Opo, tatandaan ko po. Dapat nang umuwi si Iluan. Tatay, pwede ba akong manatili dito at makasama si Kuno? Pag-uwi ko, mawawala na si Mimi sa akin. Kuno, bakit hindi ka pa natutulog? Ayoko pa. Hindi pa ako pagod. Nalaman ko na hindi pa rin sapat. Gusto kong makita. Esaf, gusto ko. Kilalang-kilala mo ba? Kilalang-kilala ni tatay ito. Kilalang-kilala ni tatay ito. Ang dala mo ay karaniwang pang-ukit. Hindi ito katulad ng sa akin. Sa buhay na ito, kailangan kong gumawa ng ilang mga armas para kay Aluan. Hindi na maaga. Matulog ka na. Kasama ba kitang matulog, prinsipe? Luan. Hindi pa ako inaantok, prinsipe. Matulog ka na. Pero hindi ako makatulog mag-isa. Sige, matulog tayo ng magkasama. Ang saya naman. Tito, gising ka na. Esan, hindi pala na naginip ng masama si Kuwan. Parang naibalik ang lakas at sigla niya. Ano ang masarap na pagkain ngayon? Kaya nakatulog ng mahimbing kagabi. Dahil ba may kasama akong maliit na ito? Walang malalaking baozi pa. Ang almusal ng prinsesa ngayon ay sopas na may bird's nest. Ito ay magandang bagay. Kumain ka ng magandang bagay, tiyo. Kumain ka na. Hindi masarap. Mas masarap pa rin ang malaking baozi. Mew. Pumunta ako sa paboritong asawang babae kagabi. Nakita ako ng mga tao sa silid ng magandang konsorte at pinalayas ako. Wala akong magawa para makalapit. Nakahanda na ang magandang konsorte. Kung si Mimi nga ay hindi makapasok. Mukhang mahirap siyang maipahayag. Ang bango ng ampalaya. Naghanda ako ng malaking baon na karne. May mga paghahanda na ang Xianfei. Sa malapit na hinaharap wala siyang gagawin. Tayo, ano man ang gawin natin. Parang hindi natin alam. Hayaan muna siyang mag-relax. Prinsip. Sabi ng mga langgam, si Xianfei ay lihim na may ginagawa. Paano nalaman ng mga langgam? Ako ang nagpatulong sa kanila para bantayan ito. Noong araw na iyon, narinig ko na walang magawa si tatay at ang prinsipe. Kaya ako na lang ang nagpatulong sa mga langgam. Tara, punta tayo sa malaking bulwagan. Opo. Tito. Nawala ang pusa. Ang tinutukoy mo ba ay ang pusa ng iyong ika-10 prinsipe? Aynan. Nawala ang pusa. Tatay, tulungan niyo ako.
Dadalhin kita. Dadalhin kita. Simulan na. Mga alipin kumatok. Aking alipin kumatok. Actually, nandito ang aking nakatatandang kapatid. Huwag nang gisingin ang mahal na asawa. Nasa loob ang aking pusa. Sige, dadalhin kita sa loob. Huwag nang gisingin ang mahal na asawa. Hahanapin ko lang ang pusa at aalis na. Nandyan ka lang sa labas, ikaw, ika-10. Nandyan na ang emperador para sa iyo. Hindi ito ang nakikita ng emperador. Ano ang nangyari? Nahihiya sila, Tito. Eluan, lumabas ka na lang at hanapin ang pusa. May mahalagang bagay na kailangang asikasuhin ang Tito. Sige po. Ang galing ninyo talaga. Panginoon, patawarin ninyo ako. Lahat yan ay dahil sa pang-uto ni Hianfei niang sa akin. Nagsisinungaling ka. Ayos naman ako. Ganito kita minamahal. Ganito mo ako tratuhin. Halika. Pakiusap, patawarin mo ang iyong lingkod, mahal na emperador. Inang. Mahal na anak. Pakiusap sa ngalan ng ika-4 na prinsipe. Patawarin mo ang iyong lingkod. Mahal na anak, pakiusap, humingi ka ng tulong sa iyong amang emperador. Amang emperador. Pakiusap, patawarin ninyo ang ina ng hari. Ano ang sinabi mo, hindi ko narinig. Oh, sabi mo, hindi anak ng ika-4 na prinsipe. Anak ng kapatid ng hari. Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya, mahal na hari. Hindi anak ninyo ang ika-4 na prinsipe. Kanino pa ba siya magiging anak? Dalhin ang isang basin ng tubig dito. Lumapit ka. Ilabas mo ako at ang anak ko sa palasyo. Kung hindi, papatayin ko siya. Uncle Juan, nasaktan mo ako. Papalaya kita. Ipakawalan mo na si Princess Jaoluan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hintayin kong makaalis ng ligtas sa palasyo bago ako umalis. Acer, halika na dito sa akin. Hindi ka naman aking ama. Si ama ang aking tunay na ama. Anak, inang, dadalin kita palayo dito. Hindi, ayaw kong umalis. Ako ang prinsipe. Ayokong sumama sa inyo. Lesiu. Kung ayaw ninyong sumama, maghintay na lang kayo dito at mamatay. Lesiu. Siya si Uncle Juan. Dr. Chuan. Si Princess Jaoluan ay na-trauma lang. Walang malalang problema. Sigurado ka ba? Hindi pa nawawala ang pulang marka sa kanyang leg. Ang prinsesa ay bata pa. At ang kanyang balat ay kasing puti ng niebe. Kaya't ang pulang marka ay nagmumukhang nakakatakot. Ngunit mawawala rin ito kalaunan. Lan. An, anong nangyari? Anak, anong nangyari? Eluan. Sa hinaharap kahit anong mangyari, dapat muna kayong sabihin sa tatay. Tandaan ko na, delikado sa loob ng palasyo. Gusto kong kunin si Aluan pabalik. Tama nga na umuwi na. Mas ligtas sa palasyo ng prinsipe ng Pinyang. ika-10 kapatid, hindi ka rin masaya sa loob ng palasyo. Bakit hindi ka sumama sa amin pauwi? Tito ng emperador, sumama ka na rin sa amin pauwi o paano? Lumalapit ang pagkakakilala ko sa batang ito. Pero saan ko ba siya nakita dati? Pumasok si Ginoong Yongning sa palasyo ngayon. Mukhang para sa usapin ni Ginoong Xianfei. Eluan, nakita ko ang tingin mo kanina. Kilala mo ba siya? Dinala ako ni Inay noon para hanapin siya. Sabi ni Inay, siya ang tatay ko. Pero ayaw niya sa akin. Kaya ayaw ko rin sa kanya. Ito ang lihim na sandata ni Li Eluan na walang katas. Tulungan mo ako sa isang lugar. Gagawin ko ito. Hindi mo kailangang gawin ito ng personal ng maliit na bagay na ito. Pupunta ako sa labas para maghanap ng isang panday na gagawa nito. Hindi pwede. Ito ang regalo ko para kay Iluan. Hindi ako mapagkakatiwalaan kung iba ang gagawin. CJ, maghintay ka sa balita ko. Ipasa mo kay Iluan sa akin. Pwede ka nang umalis?
Ako si Lao Shai. Kailangan kitang paalalahanan. Si Aluan ay anak na babae ng hari. Siya rin ay pamangkin ko. Sa mga nakaraang araw, si Aluan ay natutulog kasama ko. Ngayong gabi, syempre, mananatili siya upang makasama ako. Aluan, sa palagay mo ba ay tama ang sinabi ng iyong tiyo? Aluan, sabihin mo sa kanya. Gusto mong matulog kasama si Itay ngayong gabi. Ito ang pinili ni Iluan mismo. Kapatid na prinsipe, matutulog ako kasama si Papa ngayong gabi. Bukas ng gabi, matutulog ulit ako kasama sayo. Sige, maghulaan tayo. Ang hirap-hirap ko talaga. Sana may dalawang ako. Nandito na ba si Papa Mimi? Pagpasok pa lang niya, nakipag-away na agad sa Dato Huang. Ay, hindi pwede. Mag-away. Ay nako, nahuli na ako. Nadumihan si Kuno. Saan siya nadumihan? Kuno, lumapit ka ng kaunti. Hala, bakit hindi matanggal? Huwag mo nang punasan. Iyan ang kulay ng balat niya. Hindi ba't hindi na siya nananaginip ng masama? Bakit parang hindi siya nakatulog ng maayos? Kapag nandyan si Aluan, hindi ako mangangarap ng masama. Paano kung magkasundo tayo? Huwag mo nang mangarap. Sa akin, ikaw ay kulang sa tao sa paligid. Hindi sa Iluan. Sandali lang, magpapadala ako ng tao para sa aking tagapag-ayos. Hindi ko kailangan. Sa ganitong itsura ko. Kaya ba nilang tignan ako? Anong nangyari sa itsura mong ito? Hindi ba't ayos lang ito? Sige, ganito na ang usapan. Ipapaayos ni Aluan sa prinsipe. Ng isang prinsesa para sa'yo, ayos ba? CJ. Bakit ang dami ng tao? Prinsip, ito po. Narinig naming magpapakasal po kayo. Nandito na tayong lahat. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa aking emperador. Nasa bahay pa ako at nagluluto ng gamot. Mas mabuti pang huwag na, kapatid na emperador. Sa ganito kong kalagayan, walang magandang dalaga ang magpapahalaga sa akin. Walang sinuman ang nagsabi. Sabi ko, ang ganda ng dalagang iyon. Siguradong magugustuhan siya ng prinsipe ng Anju. Mukhang hindi na magtatagal at magkakaroon na tayo ng prinsesa ng Anju. Mimi, mukhang magkakaroon na ako ng tiyan ng imperyo. Hindi siya interesado sa prinsipe ng Anju. Huwag ka nang mangarap. Bakit naman, mabait ang tiyo ng imperyo? Ikaw ay isang matalinong bata. Bakit hindi ka pumasok? Ako ang anak ni tatay. Tita, ikaw ba ang aking royal na ina? Kailangan mo munang sabihin sa akin kung sino ang tatay mo. Para malaman ko kung ako ba ay anak niya. Ang tatay ko ay si Prinsipe Pingyang. Pero narinig ko na si Prinsipe Pingyang ay hindi nagpakasal. Paano ka magiging anak niya? Pero ako ang anak ni Dadjan. Ang batang ito ay nakuha ng prinsipe ng Pingyang. Hindi siya tunay na anak. Sinasabayan siya ng pagmamahal ng dalawang prinsipe. Kung nais mong maging asawang prinsesa ng Anjun, kailangan mong maging mabait sa batang ito. Naiintindihan ko. Salamat sa paalala. Mag-usap kayo. Si Eluan at si Kan ay pumunta sa kusina. Hihi! Anong ikinakatawa? Maganda si Tiahuang. Hindi pa siya iyong Tiahuang. Kailan kaya siya magiging ganoon? Depende na iyan sa iyong Tiyo Huang. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni tatay? Hindi ko maintindihan. Kumusta ang usapan? Maraming salamat sa pag-aalala, Prinsipe Wang. Parang matagal na kaming magkakilala ni Prinsipe Anjun. Pero mukhang nahihiya si Prinsipe Anjun. Ikaw na, Kuya Sampu, hindi ka na bata. Magpakasal ka na agad. Maaari ka lang magkaroon ng isang anak na babae na kasing cute ni Iluan. Pumunta si Iluan sa bahay ng Uncle Huang. Sige na. Magtiis pa siya ng kaunti. Hintayin mong magkaroon siya ng sarili niyang anak. Si Iluan ay magiging akin lang. Si Aluan ba ay kasama ang prinsipe ngayong gabi? Ang ganda ng kanyang ngiti, parang nakakuha ng tagumpay. Kung hindi siya kapatid ko, gusto ko sanang bigyan siya ng isang palo. Napaka-cute ng batang ito. Pwede ba kitang yakapin? Depende kung gusto ni Aluan.
Maari bang yakapin ka ni Tita Aluan? Yakap lang muna. Oh, sige, sandali lang. Mukhang payat. Bakit ang bigat naman? Bakit nag-aagawan ang dalawang lalaking ito para magyakap? Sandali lang, tiya. Haring Wang, madilim na. Paalam, Jai Shuang. Babalik ako sa ibang araw para makipaglaro kay Aluan. Ito ay ibinigay sa iyo ni Aluan. Masyadong maliit ang kamay ni Aluan. Limitado ang pwedeng ilagay na pulbo sa singsing. Mas bagay ang pulseras. Walang tao si prinsipe. Alo, ito ay isang kalokohan. Bakit nakatulog ang Haring Tiyo? Sa kabutihang palad, ang binili ko ay pawang pampalito lamang. Hindi ito nakamamatay na pulbos ng lason. Kung hindi, baka ngayon ay wala na ako. Tatay, nagising na ang Haring Tiyo. Luan, hindi ka pa magpapasalamat sa Haring Tiyo na sinubok ang sarili para sa'yo. Salamat, Haring Tiyo. Salamat. Salamat talaga. Huhu. Walang anuman. Maraming salamat sa paggawa ng bracelet para kay Luan. Ako na ang magpapasya. Si Luan ba ay mamamahinga sa akin ngayong gabi? Ako na ang magpapasya na hayaan kang dalhin siya ng ilang araw. Ilang araw? May mission ba ang kapatid na hari para sa iyo? Mga bandido, abala sa mga tao. Inatasan ng emperador ang aking hari na sugurin ang mga bandido. Sa pag-uwi at pagbalik, kailangan ng 3 o 4 na araw. 3 araw na walang kapantay na kasama. Mag-relax ka, kapatid na hari. Si Luan ay nasa akin. Siguradong mapapalaki ko siya na malusog at makinis. Tita, miss ka na ni Aluan. Miss ka rin ni Tita. Aluan. Aluan, iniiwan kita sa kanilang pangangalaga ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, mas mabuti ito kaysa sumama sa iyo. Tatay, talagang hindi mo maaasikaso si Aluan na sumama. Aluan, mabait ka, maglaro ka muna kasama ang prinsipe at tita sa mga araw na ito. Babalik na si Papa sa lalong madaling panahon. Makinig ka, Ayuan. Makinig ka, Aluan. Pwede bang umuwi ng mas maaga si Papa? Sige, uuwi agad si Papa. Bibili tayo ng malaking siopao para kay Aluan, okay? Hawak tayo sa pangakong ito. Magiging maayos si Aluan. Tatay, kailangan mong bumalik ng maaga ha. Dahong, alam mo ba kung nasaan si Tia? Mimi, alam mo ba kung nasaan si Tia? Sige na nga. Mio, narinig ko na siya ay anak na babae ng mataas na opisyal sa templo. Subukan mong tanungin siya. Mua. Mimi, salamat sa iyo. Hindi na ako malinis. Tita, bakit hindi ka pumunta para makipaglaro kay Aluan? Sobrang namimiss ka ni Aluan. Tita, ayaw mo na ba kay Aluan? Bakit naman ganon? Paano naman hindi magugustuhan si Aluan? Bakit hindi pumunta ang tita para makipaglaro kay Aluan? Bakit hindi mo siya gawing nanay mo? Sa ganitong paraan, makikita ni Aluan ang tita araw-araw. Basta't sabihin ni Aluan kay Shen Yanzhao na gusto niyang maging nanay niya. Walang dahilan para hindi pumayag si Shen Yanzhao. Hindi pwede. May nanay si Aluan. Si Aluan ay may isang ina lamang. Hindi ba masaya ang tita? Wala naman. Nais lang ng tita na isipin kung saan dadalhin si Aluan para mag-enjoy. Ang maliit na ito ay hindi gaanong nagpapahalaga. Huwag siyang hayaan na manatili sa tabi ng prinsipe ng Pingyang. Bumalik tayo at isama ang tiyo sa ating paglalaro. CJ. Papasok si Tita Alan para bumili ng kaunti. Pwede ka bang maghintay sa labas, tita? Sige, maghihintay ako dito kay tita. Hindi ako aalis kahit saan. Lolo, ano ito? Ito ay tanghulo. Napakasarap nito, tikman mo. Salamat, Lolo. Salamat, Lolo. Pero hindi ako nagdala ng pera, hindi na ako kakain. Kain na kayo, Lolo. Kumain ka, hindi kita sisingilin. Hindi pwede. Sabi ni Papa. Kumain ka, kailangan mong magbayad ng pera. Ito ang aking anak. Ibigay mo na sa akin ang candy na may asukal. Luan, umalis na tayo. Babalik tayo para hanapin ang iyong uncle.
Tingnan mo, ang sama ng aking memorya. Nakalimutan kong ibigay sa'yo ang candy na may asukal. Bakit hindi mo pa ako pinaalala? Salamat, tita. Kain ka rin, tita. Sino ang gustong kumain ng laway mo? Sobrang nakakadiri. Tita, ang sakit ng ulo ko. Dapat lang na mahilo ka.